beloved Boss Mike Cervera. Sa mga butante. Mga kababayan, ako po'y nananawagan, mga kababayan, na wag po nating kalimutan. Ang iboboto po natin ay hindi po yung mga pinaglalaroan lang ang ating bayan at ang ating gobyerno. Opo. Pero etong nandito sa tabi ko, may panawagan din ho, mga kababayan. Pakinggan nyo na lang. Ano po? Pakinggan po ninyo ang kanyang panawagan. Baka sakali kayo'y matauhan. Basta ang aking panawagan, iboto ang nararapat na ayon sa konsensya at inisip natin talaga. Inisip nating maigi kung sila ba'y para talaga sa mga Pilipino, sa bayang ito, sila ba'y makabayan, makapilipino, at higit sa lahat, makadiyos, mga kababayan. Yun po ang batayan, panuntunan, at may bonus pa, mga kababayan, na mahalaga, yung kaalaman. Huwag natin tatanggalin sa ating mga basihan na bumoto ng isang kandidato, makabayan, makadiyos, at makapilipino, at higit sa lahat, may alam. Yun po yun, mga kababayan. Kapagkat ang may alam ay laging lamang. Eto na. Eto naman, mga kababayan. Eto namang si Roque. Roque, ba't nagsuot ka niyan? Ba't nagsuot ka? Eto na. Pakinggan ninyo. Nananawagan sa mga butante ng Maynila, huwag nyo na pong iboto Valeriano, ang Joel Chua at ang Abante dahil kinakailangan po natin taong mga may prinsipyo, tao na hindi binibenta ng kaluluwa sa mga tambaluslos, at kinakailangan po natin yung maninindigan at itataguyod yung mandato, malinaw na mandato na binigay ng taong bayan kay VP Sara na mas marami pa sa mandatong binigay kay Marcos Jr. Hirap na hirap, mga kababayan, Hirap na hirap po, Chua mga at kababayan. Taplos at kinakailangan. Hirap na hirap, mga kababayan. Kita nyo naman, Kicks TV. Nakita mo naman yung aking pagbibigay ng payo sa ating mga kababayan. Ang lagi ko lang sinasabi, abay, isipin natin, gamitin ng konsensya ang isip kung sino ba talagang nararapat sa boto nyo. Abay, minsan lang to mangyayari. Ano po? Abay, yung boto nyo, ibigay nyo sa karapat-dapat. Hindi po doon sa may mga walang plataforma. Ano po? Meron naman pala. Kung plataforma lang, mga kababayan, ay bring him home lang. Mga kababayan, mag-isip na kayo. Tignan nyo, mga kababayan. Pansinin ninyo. Plataforma nila bring him home. Ano bang klaseng plataforma yon? Meron pa dito nun? Wait lang. Hanapin ko lang bago yan si Rocking na hinayupak na yan. Nasaan? Ito. Nakita ko na. Ako, lumagpas. Ito, mga kababayan. Yan. Yan. Yan, mga kababayan. Alyansa, mga kababayan. Pansinin po ninyo. Plataforma. Oo. Serbisyo publiko. Ito naman, DDS candidates. Plataforma. Paninira sa kalaban. Fake news. Stop impeachment ni Sara Ximenet. Pauwiin si tatay. Mga kababayan, ang layo-layo naman. Kung ang plataforma, mga kababayan, ay serbisyo publiko, alyansa lang po yan. Pero po, mga kababayan, itong mga DDS candidates, itong PDP, padapa, pakinggan ninyo kung ano yung kanilang plataforma. Meron po ba silang binanggit na para sa bayan kung paano susolusyonan ang mga bagay-bagay? Hindi ho yung pambubulsa lang. Di ba, mga kababayan? Ayan, mga kababayan, Grabe, mga kababayan, yan, mga kababayan, So, punta na ho natin. Eto, mga kababayan, good news naman tayo. Opo, kung ako sa inyo, mga kababayan, good news. Eto, panoorin po ninyo, mga kababayan. Eto, Nyo ba kung bakit palakas ng palakas si former Senator Trillanes sa Caloocan? Ito, panoorin nyo para malaman nyo kung bakit.
Ayan, mga kababayan, panoorin nyo. Alam nyo po ba, mga kababayan, kami nabigla. Nabigla ako din dito kay Trillanes, ha? Talagang bumulusok, mga kababayan. Ang alin? Pag-angat. Oo, bulusok, paangat, mga kababayan. Ang alin? Ang kanyang rating. Nako, grabe. Ang kabilang kampo, yung po bang kulay kahel? Oo, yung kulay kahel, orange, mga kababayan. Abay mga kababayan kung sino-sino na hong mga sikat na mga influencer at mga singer ang iniimbita nila sa kanilang mga meeting de avance at rally, mga kababayan. Ha? Para lang magkatao Opo! Abay, biruin ninyo. Nagbabayad sila ng milyon-milyon. Saan? Sa kanilang mga rally. Pero si Mayor Trillanes, mga kababayan, kakaiba mga kababayan. Ha? Minamahal ng tao. Oo, kaya mga kababayan, nako. Sa mga nagdadalawang isip pa, wag na kayong magdalawang isip. Iboto nyo. Sino? Mayor Trillanes. Oo, wag ho doon. Saan? Kay Along. Nako, Diyos ko. Along. Saan mo daw ba kinukuha? Tanong ng netizen Saan mo daw kinukuha yung pinambabayad mo sa mga sikat na mga singer sa iyong sa iyong mga meeting de avance? Sabi ng mga netizen ginagawa mo lang daw yon para naman magkatao, para daw yung mga ibang tao na hindi pa nakikita, yung mga taong mga sikat na nasa entablado mo, makita nila. Pero ang tanong ng karamihan, saan mo kinuha yung pambayad? Ngayon, isa pang tanong, ano ba ang gagawin mo? Sa dami-dami ng ginastos mo, paano mo ngayon yaan babawiin? Tama ba yung sinabi ni Biko, mga kababayan, na kapag gumagastos ka ng malaki, ay babawiin pag naupo sa pwesto. Hindi naman wala yung mga kababayan na bawiin ni Along. Saan? Sa Caloocan, yung mga ginastos niyan. Di ba? Tingnan ninyo. Katarungan, kapayapaan, kangang totoo. Ayan, mga kababayan dito, adjust natin. Dito, Maganda po ba yung ginagawa ni Mayor? Gano po para sa inyo, gano po kaganda? Siyempre, dagdag na panggamot sa mga matatanda. Tapos, hindi na rin sila mahirapan magpipila doon kasi may Gcash na Practical na talaga. On the best. Wala kayo natanggap na Wala. 65 na ako nakatikim ng peso yung senior. Ayan ma'am. Sila walang pensyon. Nay? Pinili na nila sa ilara lapit sa kaldero. Walang pensyon karamihan senior. naku, wala daw pensyon, karamihan ng senior. Sabi dito ni Albert Peña, sabi rito, new subscriber, Mike, Tatay Digong, gusto kong kape. Ate, kuya, gusto ko ng gusto daw ng daig. Para sa ito, bagong subscriber natin. Sa nang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan, huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike sa Delvera. Ayan mga kababayan hinaing po ng mga taga-Caloocan na hindi man lang nasolusyonan ng mga malapitan sa haba-haba na ng panahon sila'y nanunungkulan. 12 taon na sila'y nanungkulan, parang wala hong nangyayari dyan. Nakikinabang na naman yung mga malaki. 65 na ako, wala akong pensyon na kahit piso. Ma'am, ano po yung maganda dun sa reform plataforma ni Mayor? Tungkol po sa senior citizen. Bakit po? Gcash na lang po yung makukuha nila. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ang kaibahan ng may plataforma, mga kababayan, kaysa ang plataforma
bring him home lang, mga kababayan. Yan ho, maliwanag ho. Ganda ng plataforma ni Mayor Trillanes. Hindi na ho pipila ang ating mga senior citizen para sa mga tulong pinansyal, ayuda ng gobyerno. Oo, ng lokal na gobyerno ng Caloocan. Mga kababayan, kung di ang pagseserbisyo ni Mayor ay dapat hinahatid sa kanilang mga tahanan. Lalong-lalo na ang ating mga minamahal na senior citizen. Kita nyo? Parehas na parehas kami ng opinyon na dapat ang ating mga senior citizen ay hindi pinapahirapan. Dapat po lahat ng senior citizen, nanay, tatay, ano po? Kayo po dapat ay pinaglilingkuran na ng inyong pamahalaang lungsod. Hindi po kayo dapat pinapapila sa mainit na lugar. Hindi po kayo dapat pinahihirapan. Mga kababayan, hindi kayo dapat binibilad sa ilalim ng sikat ng araw. Ang layunin at kasama sa plataforma ni Trillanes, ang susunod na mayor ng Caloocan, kayo po'y hindi na ho pipila. Ipapadala po sa pamamagitan ng GCash yung inyong mga benepisyo sa inyong pamalaang lungsod. Nanay, tatay, mag-iisip pa ba kayo kung sino ang karapat-dapat na inyong maging leader sa Caloocan? Wag na ho. Subukan nyo ang bago. Ang bago, gwapo, matipuno, at mga kababayan, merong muka na iyaharap sa inyo kahit nasan man kayo. Diba, mga kababayan? Plataforma, mga kababayan, ang mahalaga. Hindi po yung kanilang mga plataforma ay inyong emosyon ang kinukuha. Tulad ng awa na naramdaman nyo sa pagkakadakip kay Digunya. Kalimutan niya na ho si Digunya, masarap na buhay nun doon. Yung buhay ni Digunya, senyorito na yon. Tatawag-tawag lang, gutom na ako, kakain na ako. Di ba? Matutulog na ako, yung gamot ko, painumin nyo na. Ipainom nyo. Ganun lang ho, buhay na ni Digong. Masarap na ho ang buhay ni Digong. Opo, abay biruin ninyo. Bumait doon. Kita nyo, isa pa mga kababayan. Eto pa, pakinggan ninyo to, mga kababayan. Nako, iiyak si Along din eh. Hi ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Parang purong nakikita ko yung kabilang kampo pagpasok ko dito sa Caloocan. Ano yung mga... Yung campaign kasi nila is yung traditional, yung mga paramihan ng tarpaulin, ganyan. Yung sa amin kasi, more personal. Yung face-to-face interaction. Narinig nyo mga kababayan, si Trillanes po, iba estilo nito. Opo, kung makikita nyo, walang masyadong gastos. Halos wala ho kayong makitang tarpaulin, mga kababayan. Pero po, itong si Along, mga kababayan, bukod po sa pa-concert kung saan-saan, abay mga kababayan, kada kalahating metro, pag mumukha niya, makikita nyo. Opo, grabe no. Bakit ka naman ganun, Along? Hoy, Mayor! Hoy, eto, nandito si Mayor Along eh. Bakit naman ganun? Halos balutin mo na yung buong Caloocan ng tarpaulin. Laki ng gastos ano? Ano yan? Paano yan? Yan ba saan mo babawiin yung mga gastos na yan? O yan ba parte na yan ng mga kickback nyo dyan sa Caloocan? Tama ba? Yan ba yung mga ginagastos ninyo parte na yan ng mga kickback nyo? O yan yung mga nakinabang sa mga proyekto dyan sa Caloocan ng mga kontraktor? Mga kababayan, real talk. Real talk, mga kababayan. Tanong natin, mga kababayan, sapagkat mga kababayan, ang serbisyo po, mga kababayan, dapat unahin ng tao. Hindi po yung mga, yung mga gusali na hindi naman ho napapakinabangan tulad ng ospital. Marami hong mga taga-Caloocan ang mga nagrereklamo, ang mga dumadaing na mayroon nga silang ospital na pinagmamalaki daw
wala namang gamot, wala namang doktor. Kita nyo mga kababayan? Paano kapag emergency? Kaya nga daw ho mga kababayan, ang reklamo ng mga taga-Caloocan, marami hong mga inaabutan ng kamatayan diyan po sa kanilang mga ospital. Grabe. Tapos may oras pa raw. Oo. Yung alin? May oras pa raw ng paggamit ng gamit sa ospital. Taga-Caloocan tong kasama ko eh. Biruin mo, pati gamit, may limit ng paggamit ng pasyente. Eto na. Mayor, banatan mo. Mas na-appreciate ng mga tao yun. So barangay, barangay. Ilan bang na-cover mo? Iniikot-ikot mo lang lahat ng barangays? Cover na namin lahat. We're just doubling down on different areas. And Senator, in terms of yung mga limitations, mga strictures, hindi daw binibigyan ng permit minsan kung gusto niyo magano. When we started, in-assume na namin yon. So we're working around it. And how did you put your team together? Mukhang bigatin din yung mga kasama niyo. Hindi naman kayo marami na-inspire talaga siya. Una-una mga disgruntled na sa Status administration quo, ngayon. right? So, yun, natural na mag-gravitate sila sa opposition. So ganun ang ginagawa namin. Tapos all the rest, volunteers na. Sila. And how is this different? Yan, volunteers, mga kababayan. Si Richard, Hey Darian ang nag-interview, Beverly, grabe mga kababayan. Alam nyo po ba, may ibubuko ako Ibubuko ko po si Mayor Trillanes. Alam nyo po ba, na puro volunteer lang ho yan? Si Jay Manalo nga nagbo-volunteer mga kababayan eh. Wala hong bayad, Mayor. Ako po'y naniniwala sa'yo, ni Jay Manalo. Sabi mga kababayan, no? Una ko kasi sabi, bro, sama mo nga ako kay Trillanes. Gusto kong sumuporta sa kanya at naniniwala ako sa kanya. Sabi ko, bro, alam mo, si Mayor Trillanes, walang pondo yan. Walang pondo. Kundi lang yung mga nagdo-donate sa kanya ng mga t-shirt na pinamimigay niya sa mga motorcade niya, mga kababayan, yung po yung mga naniniwala na magkaroon ng pagbabago sa Caloocan. Pero yung sasabihin mo na may pera, wala hong ganyan, mga kababayan. Kung ikaw ay pupunta at sasabihin mo na walang perang pag-uusapan, pwede ka. Sabi sa akin, bro, artista ko, oo. Pero pagdating sa bayan, meron akong paninindigan, hindi pag-uusapan ng pera, kung pagsuporta sa isang matino at walang dungis na politiko tulad ni Trillanes. Mga kababayan isinama ko. Isinama ko nung nakaraan, mga kababayan. Ewan ko kung nakita nyo yun. Ngayon, mga kababayan, nag-usap, meeting. Todo mga kababayan, ang suporta. Ewan ko kung sasama na sa mga, sa mga motorcade ni Mayor Trillanes. Walang bayad ni Singkondoleng. Bagkos, mga kababayan, yung oras niya ibibigay para kay Mayor Trillanes. At ganun din po tayo. Yung ginagawa natin, ito po ay bilang paniniwala sa isang tao na dati kinamuhian ng nakakarami. Minsan isama nyo na ako kasi sa mga lumabas na mga paninira dito, wala tayong narinig na mabuti. Pero sa aking pagsasaliksik mismo, mga kababayan, mga kababayan, kakaiba. Walang bahid na pangungurakot. Bagkos yung pagtatrabaho sa Senado ay sandamakmak na mga batas ang nasa ibatas ni Trillanes. Bakit to? Bilang mambabatas, kailangan gumawa ng mga batas para ito ay pakinabangan ng maraming mga Pilipino. Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang po ng Caloocan. Ang tanong ng mga taga-Caloocan, ano daw ang nagawa ni Mayor Trillanes nung siya'y senador sa Caloocan? Ano daw nagawa? Mga kababayan ko sa Caloocan, si Trillanes po,
ay hindi po inyong punong lingsod. Kung mayroon mang kayong paghanapan kung anong nagawa niyan, ay doon po sa inyong kasalukuyang mayor. Ang trabaho po ng isang senador ay gumawa ng mga batas para sa atin, para sa mga taga-Caloocan, para sa mga taga-Valenzuela, at kung saan-saan man sa lugar, sa mampanig ng Pilipinas. Yun po, lahat tayo nakinabang. Tama po ba mga kababayan? Kaya sa mga tatanga-tanga na naghahanap ng mga nagawa ni Trillanes sa Caloocan, nauna na po yan. Senador pa lang, napakarami na. Sandamakmak na ho ang tulong na nagawa niyan. Hindi nyo lang napapansin kasi tumitingin lang ho kayo sa mga nagbibigay na para kayong ginagawang pulubi. Bibigyan kayo ng 2 tuyo at 1 kilong bigas. Tama po ba mga kababayan? Panoorin natin to. Maganda ito mga kababayan. Sa mga taga-Caloocan, panoorin nyo po. Different dun sa mga ibang races niya na national. Totally different. Totally different. Totally no? different. Yung pag national, medyo medyo impersonal yung more Branding, ganun. media-centric yun. Right. Media-centric. Ito, People-centric talaga. talagang very personal. And you're finding it more challenging or finding it more exciting? Both. Exciting and challenging. Kasi, challenging dahil you're up against Pogi daw, sabi ni Jan Angeles eh. Gwapo naman talaga. Oo. Aywan ko, kung nagwapuhan si Mamita Startalk dyan, nakita niya na ng personal yan eh. Gwapo mga kababayan, matangkad. Oo. Matipuno, masel-masel. Oo. Aba, mga kababayan, hanggang tuhod lang daw si Along eh. Kulang na lang mga kababayan, tawagin yung labubo si Along. Alam mo? Ay, hindi ako may sabi nun labubo ka raw, sabi ni Jen, no? Nagkakalookan ho kasi si Jen, oo. Sabi ba naman si Along parang labubo. Labubo talaga. Eto na. Putik na yan, labubo. Kung mayroon tayong vice-presidenteng Buday, mga kababayan, meron ho tayong labubo. Alay! Campbell. Ngayon, pero exciting kasi yung reaction ng mga tao, they're longing for change. So, nakaka-boost din ang moral. Yeah. Next. Last question. Bakit lahat kayo parang malaking katawan? May bakal gym ba? Pati yung mga vice mayor. Grabe naman to si Richard no? Mga kababayan. Abay, ba't parang lahat kayo na kandidato sa inyong ticket, malalaki daw katawan? Oo, mga kababayan eh. Oo, malalaki katawan. Ay, bibiruin ninyo mga kababayan. Oo, masil-masil yung mga yan. Hindi naman, lang, nagkataon lang. Macho boys. Salamat, Senator. Habol lang kita. Yeah. I don't want to interrupt, pero let's have more conversations soon. Yeah. Thank you. Yan, mga kababayan kita nyo naman tuloy. Ito po ang sitwasyon. Eto mga kababayan, pakinggan ninyo. Pakinggan po ninyo ang kataga na babanggitin, bibigkasin at plataforma ng isang matinong kandidato. Ito na ho yung example mga kababayan. Kung naghahanap po kayo ng matino at walang bahid ng korupsyon, abay, eto na po yun. Tuloy. So natin, dalawa ang pagpipilian dito sa halalan na to. Yung orange, kilala niyo yung mga orange? Tsaka yung blue, diba? Salamat na yan. Yung orange po, ang kumakatawan sa kasalukuyan at sa nakaraan. Di ba? Yan po, 2013 pa sila naka-pwesto dito. 2013 sila namumuno pa sa ating lungsod. Kayo po ang makakapagsabi kung may pagbabago ba, may serbisyo ba, o may benepisyo ba. Yan po. Tapos, pag tinatanong, ano ba yung nagawa ng mga orange? Sasabihin marami naman nagawa yung mga orange. Sasabihin nila, maraming mga naipatayong mga gusali. Di ba? Bilyon-bilyon ang halaga ng mga gusali. Okay, yan po ang orange.
Ang blue, ang kumakatawan ng hinaharap. Kumakatawan ng pagbabago. Ano po ba yung pagbabago? Nandiyan po sa inyong mga polyetos yung programa ng pagbabago. Nandiyan po yung listahan ng mga benepisyo. May kita niyo po ang kaibahan, ang Team Trillanes ay nag-aalok sa inyo ng pagbabago sa pamamahala. Paano yun? Ang prioridad na po ng Team Trillanes ay ang mamamayan. Kaya benepisyo ang inaalok po namin sa inyo. Hindi tayo magpapatayo ng mga malalaking mga gusali. Hindi na natin uubusin yung pondo ng Caloocan sa mga ganyan. Kayo po ang tatanungin ko, ano ho ba mas gusto ninyo? Proyekto o benepisyo? Yun! Diba? Ganun lang po yan. Kasi doon ho natin makikita kung nasaan yung puso nung namumuno. Correct. Kasi pagka nagpagawa ka ho ng mga gusali, na bilyon-bilyon ng halaga, habang yung mga mamamayan natin ay wala hong maabutan sa ospital, sira-sira ho yung kalye, binabaha, walang pabahay, walang lupa. Pero meron pa, puro basura. Oo, hindi maayos na pagkolekta ng basura sa Caloocan. Aloy. inuubos bilyon-bilyon sa mga malaking proyekto. Correct. Oo. Inuubos ang bilyon-bilyon sa proyekto. Tapos, magkano kaya? Tanong lang, magkano kaya ang SOP dyan? Magkano ang kickback, mga kababayan? Ha? Naku! Palagay nyo, mga kababayan. Abay, tamaan na ng kidlat kung hindi totoo ito, mga kababayan. Bawat proyekto ng isang politiko, hindi ko na iisahin si Along lang, kundi lahat ng mga politiko na nagpapatayo kuno ng mga gusali, ng mga proyekto na para sa inyo daw, mga kababayan. Kumikita ho yan ng napakalaking pera. Opo, diyan po sila bumabawi ng ginastos nila. Sabi ni Yayaning, pati tubig daw, madami. Oo, nagmomonopolya sa tubig ng mga subdivision. Grabe. Ayun po, nangungutang pa sila. Ngayon ang tanong dito, bakit ganun ba yung prioridad nila? Bakit sa bilyon-bilyon, 11 billion pesos po ang budget ng Caloocan kada taon, bakit yun ang prioridad nila, yung magpatayo ng mga malalaking gusali? Bakit? Bakit? Kasi doon po sila kumikita. Yan! Kasi, bakit daw nagpapatayo ng mga gusali na malalaki? Dahil doon daw po sila kumikita ng bilyon-bilyon, mga kababayan, hindi ho milyon, bilyon ang kita. Kaya kung magpapa-concert, abay, mani-mani lang yan, barya lang ho yan. At syempre, isip ng mga yan, gumastos na naman sila ng mga parang namuhunan na ng kaunti, babawi ng sandamakmak. Ganon. Diba? Ganun lang po yun. Kasi kung ibibigay po nila sa inyo yan bilang benepisyo, hindi na lang makukuha yan. Base po sa aming na-discover, mahigit kumulang 2 bilyong piso ang nabubulsa mula sa pondo ng Caloocan kada taon bunga ng korupsyon. Kaya yan ang babaguhin ng... Grabe, mga kababayan, kada taon 2 bilyon yun. Kada taon 2 bilyon ang nakukurakot daw nun. Kada taon. Putik na yun. Kung kada taon, kwentahin nyo na lang kung magkano ang pera ng mga yan. Kada taon, 2 bilyon. Tuloy. Team Trillanes. Bukod sa iba ang prioridad ng Team Trillanes, mamamayan, benepisyo ang prioridad. Ang Team Trillanes din ho, hindi nangungurakot. Di ba? Kilala ninyo ang inyong lingkod. Galit tayo sa mga kurakot. Yan! Ako, Along, delikado ka na. Galit si Mayor Trillanes sa mga kurakot. Kaya nga nilabanan yan yung mga politikong mga kurakot Sila Gloria at si Duterte. Kaya
12 years po tayong naglingkod bilang senador. May mga nakatunggali po tayo ng mga dambuhalang politiko. Pero ni isang kaso ng korupsyon, wala silang maisampa sa akin. Wala! Wala silang maisampa, wala silang maibato. Kanino? Kay Trillanes. Na ano? Na issue ng korupsyon. Nakita nyo, mga kababayan? Oh, yan po, mga kababayan. Ang mahalaga, kaya ako, mga kababayan, bumilib dito. Naghanap ako ng issue na etong si Trillanes ay magnanakaw sa pondo ng bayan tulad ni Sara. Wala po kayong makikita. 12 taon nanungkulan bilang senador. Ang inyong lingkod, mga kababayan, aba, sa loob ng 12 taon na naging senador, wala ho ni isa na na-issue na nagnakaw siya. Si Sara, mga kababayan, 1 taon pa lang sa pagka-vice presidente, sandamakmak na ang pera na ninakaw niya. Ganun po yun, mga kababayan. Tapos pipiliin nyo Duterte kaysa dito kay Trillanes, mga kababayan. Duterte, bakit? Kaalyado ni Along yan. Ha? Ang Duterte at Malapitan, magkaalyado yan, dalawa na yan. Best friend nga yan ni Pulong eh. Yung gustong pumatay. Yung po yun, mga kababayan. Kita nyo? Tuloy. Kaya ganyang klaseng serbisyo po ang dadali natin. Ngayon, ang tanong dito. Kita nyo, mga kababayan? Yan po ang serbisyong dadalhin ho ni Trillanes sa Caloocan. Doon sa nakita niyong mga programa ng pagbabago. Yon, mga kababayan, nabitin tayo. Pero, bukod dyan sa good news kay Trillanes at sa Caloocan na magkakaroon na ng bagong liderato at pagbabago sa pamamagitan ng isang matinong politiko sa katauhan ni Mayor Trillanes, mga kababayan, congratulations, mga taga-Caloocan. Ano? Nakakainggit kayo. Oo, nakakainggit kayo. Sa totoo lang. Ha? Biruin ninyo, mababawasan sa NCR ang mga kurakot sa gobyerno. Aba, matindi yan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!